Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ramses De Facto, shoutout kay Dimuel Aba. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Una sa lahat, walang tugon, at kahit si Han Sanchen ay naisip na siya ay nagkamali. Ngunit sa susunod na segundo, isang itim na liwanag ang biglang lumitaw sa token. Pagkatapos noon, napalibutan si Han Sanchen at nilamon ng itim na liwanag. Kung may tumitingin kay Han Sanchen sa oras na ito, dapat makita na si Han Sanchen ay parang isang itim na bulalakaw na lumilipad ng paalang, at ang itim na gas ay kumalat ng higit pa. Natutunan mo na ba ang horror niya? Mahinang tumawa ang lalaki. Boses talaga ng seniors. Tumingin si Han Sanchen sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ito ay itim, at hindi niya ito makita. Kahit gumamit ka ng token, baka hindi niya kalaban. Sabi niya. Bahagyang nagulat ang mukha ni Han Sanchen. Ito ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, tila naiintindihan niya ang mga dahilan. Kung ang mga Diyos at ang mga demonyo ay nag-away, at ang dalawang panig ay nakatali sa kamatayan, pagkatapos ng kamatayan, sa ipinagbabawal na lugar na puno ng hininga ng kamatayan, paano ang pakiramdam ng mga Diyos ay haharap sa kaluluwa ng demonyo, paano pa rin ito magiging pareho, gaya ng dati. Isang trade-off at isang trade-off, ngunit iyon lang. Actually, to be honest with my seniors, I still have a killer move. Sabi ni Han Sanchen. Oh, sa orihinal, akala ko ito ay gagamitin kapag nakikipag-usap sa mga nakatatanda, ngunit, mapait na ngumiti si Han Sanchen. Malamang alam ko kung ano iyon. Bahagyang ngumiti ang lalaki. Maaari mo ba akong bigyan ng pabor, senior? Tanong ni Han Sanchen. Nung binigay ko na yung token, pumayag na ako, so bakit mo pa tatanungin? Ganun pa man, binata, meron ka bang magandang diskarte para matalo ang kalaban? Sabi niya. Tumanggaw si Han Sanchen, dahil hindi siya makalaban ng walang ingat, kaya lang niyang daijin siya. Iniisip ng nakababatang henerasyon na ang taong iyon ay napakalaki, siya ay likas na hindi magagapi at hindi magagapi. Ngunit sa kabilang banda, ang mga kalamangan na ito ay magiging mga disadvantages sa isang punto. Palagi na lang ganito sa mundo, at kung ito ay may mga pakinabang, dapat na mayroong mga kawalan. Bahagyang ngumiti ang lalaki at sumang-ayon sa opinyon ni Han Sanchen, oo, tama. Ito rin ang kahulugan ng yin at yang. Kung may yin, dapat may yang. Ano ang iniisip ng junior na ito ay gamitin ito? Sabi ni Han Sanchen. Okay, tell me, paano mo gustong tulungan kita? Bahagyang ngumiti si Han Sanchen at dahan-daang ibinuka ang kanyang bibig. Pagkaraan ng mga ilang segundo, biglang huminto ang itim na masa ng hangin na mabilis na umaatres, at pagkatapos, bigla siyang sumabog ng itim na hangin, kaya't ang paligid ay napuno ng itim na hangin, na parang isang maikling gabi ang bumagsak. Boom! Pagkatapos nito, direktang lumabas ang isang itim na globo sa core, at dumiretso sa lava monster sa kabilang direksyon. Umuungol. Sa gilid na ito, ang halimaw ng lava pagkatapos lumipad kay Han Sanchen ay hindi nilayon na tumigil doon. Kung tungkol dito, sina Ivory at Zeking ay walang pinagkaiba kay Han Sanchen. Lahat sila ay nakakainis na langaw, at dapat silang lahat ay patay na. Itinaas niya ang malaking kamay at muling inatake ang dalawang babae. Gustuhin mang magpumiglas ng kawawang dalawang babae, ngunit hindi ito pinayagan ng mga pisikal na pinsala, tanging pagmasdan lamang nila ang malalaking kamao na nabasag sa kanila. Boom! Naglalaban ang dalawang kamay, para sa dalawang babae. Pareho silang nakakita ng isang higanteng bundok na dumidikit sa kanila. Nang makitang papalapit ang mga kamao, unti-unting nagbago ang gulat ng dalawang babae.
Dahil walang paraan para magtago, mas mabuting harapin ng ligtas ang kamatayan. Ngunit sa sandaling ipikit ng dalawang batang babae ang kanilang mga mata, nagkaroon ng malakas na putok, at ang dalawang batang babae ay pumikit ng kanilang mga mata nang hindi namamalayan, ngunit hindi nila naramdaman ang anumang malubhang pinsala sa kanilang mga katawan, sa gulat ay itinaas nila ang kanilang mga ulo, ngunit ang dalawang babae ay natigilan nang makitang ang napakalaking katawan na malayo na sa dalawang babae ay biglang napaatras sa sandaling ito. Sa pagbabalik tanaw, ang dalawang babae ay nasa langit sa itaas ng kanilang mga ulo, at sa ilang mga punto, isang itim na gas ay nabuo na. Ang tagal na kitang hindi nakikita, at sobrang irritable pa rin ang ugali ko. Walang pakialam na sabi ng itim na hangin sa halimaw ng lava. Ang lava monster ay inatake, at agad na umatras ng ilang metro ang layo. Pagkatapos noon ay bahagyang umayos siya at ibinalik ang tingin sa itim na gas. Saglit siyang walang ginawa, bagkos ay nakatitig sa itim na gas. Storytelling channel sa YouTube. Tawag. Hindi nagsalita ang halimaw ng lava, ngunit hindi na ito kumikilos ng diretsyo tulad ng dati. Bumantong hininga lang ito, na parang nagbabala at nagtatanong. Sa tingin ko medyo ganyan ang itsura mo, pero ngayon, naging halimaw ka na. Patuloy na bumulong si Heichi. Umuungol. Ang halimaw ng lava ay tila nabalisa sa pangungusap na ito. Marahas itong umungal, at tinapakan ng marahas ang kanyang mga paa, kaya't yumanig ang lupa, parang lindol na naman. Well, mukhang pangit, pero dapat mas malakas. Ngayon, mag-aaway na naman tayo. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, bigla siyang umatake, at ang itim na gas ay agad na naging parang itim na dragon, papalapit sa halimaw ng lava. Galit ding umungal ang halimaw ng lava at hinarap ito. Agad na nagkaharap ang magkabilang panig. Ang halimaw ng lava ay katulad ng dati, na may isang malaking katawan, isang malakas na puwersa, at isang malawak na hanay ng mga natural na galaw. At ang itim na hangin ay parang katawan ng hininga, ang dragon ay gumagala sa pagitan ng mga ahas, puno ng kaakit-akit at pantasya, maaaring umiwas sa atake ng kalaban sa pagitan ng mga galaw, at sa parehong oras ay maaaring palaging mabilis na nakakabit sa isang kakaibang anggulo, isang serye ng suntok. Ito ay isang tunay na pagtatagpo ng kapangyarihan at kasanayan. Pamapunta at pumunta ka sa magkabilang panig, at ang init ay sobrang init ng ilang sandali. Ang panig ni Ivory ang unang mabilis na tumayo mula sa pinsala, at gumawa ng ilang hakbang upang tulungang makatayo si Zeking. Habang pinapanood ang dalawang malalaking lalaki na nag-aaway, sila ay mabilis at tahimik na umatras. Nang madaanan ang nahulog na itim na patpat, dinampot din niya ang maliit na itim na patpat at dinala. Ate Yingxia, ang taong iyon ba ang nakalaban ni Kuya Sanchen noon? Tumingin si Zicheng sa itim na hangin at hindi maiwasang magtaka. Hindi madaling sagutin si Ivory, ngunit, sa pagtingin sa kanyang hitsura, tila tama ito. Kakaiba, paano siya sumugod mula sa direksyon ni Han Sanchen? Si Ivory ay mas nag-aalala tungkol sa sitwasyon sa likod. Ngunit sa pagbabalik tanaw, ang likuran ay normal na, at walang bakas o paggalaw na maaaring may kaugnayan kay Han Sanchen. Kung hindi, habang nag-aaway sila, hanapin natin si Brother 3000. Iminungkahi ni Zicheng. Saglit na nag-isip si Ivory, kahit na ang taong nag-iwan sa kanila para tumulong sa kanila ay talagang hindi isang tao, kung isasaalang-alang ang pagtatanim nilang dalawa, hindi talaga ito nakakatulong. Sa makatuwid, agad na nagpasya si Ivory na pumunta kaagad kay Han Sanchen. Ngunit nang magdesisyon na ang dalawang babae, biglang may narinig na namang tunog sa lupa, at nang lingunin ng dalawang babae, natigilan sila. Pagkatapos ng masalimuot na laban, mukhang nanalo ang dalawang master sa laban. Sa pagkakahuli ng sombra, o sa madaling salita, ang bentahe ng malupit na puwersa ng Lava Behemoth, direktang napaatras si sombra ng suntok na hangin. Crap, hindi rin niya matatalo. Nag-aalalang sabi ni Ivory. Puno rin ng pag-aalala si Ziking. Sa mga tuntunin ng lakas, sinabi ni Han Sanchen na ang paglilinang ng taong iyon ay napakahusay na, at ito ay malayo sa may isip ng dalawang babae. Gayunpaman, ngayon na kahit na hindi siya ang kalaban ng Lava Giant, ano ang dapat gawin ng susunod na grupo ng mga tao? Sister Ivory, kung hindi, umalis na tayo rito pagkatapos nating mahanap si Brother Sanchen, tayo. Nag-aatubili si Zeking na aminin ang pagkatalo, at alam niya ang kahalagahan ng lugar na ito kay Han Sanchen. Gayunpaman,
Ngayong dumating na ang usapin, wala siyang ibang paraan kundi tiisin ang discomfort sa kanyang puso at sabihing umatras. Nag-aalangan din si Ivory, walang katiyakan ang buhay at kamatayan ni Han Sanchen, at hindi kayang talunin ng itim na chi ang halimaw na ito. Tila ang lahat ay nasa isang patay na dulo, at ang pag-urong ang tanging paraan. Ngunit nang mag-uutos na sana siya, biglang naramdaman niyang may mali. Ziching, mayroon ka bang uri ng? Bago matapos ang mga salita ni Ivory, tumanggo si Ziking at sumagot, mukhang may mali sa hangin sa paligid. Seryosong naramdaman ni Ivory ang mga pagbabago sa hangin sa paligid niya, at biglang, dahan-dahan niyang naramdaman ang mahinang presyon na ito, na dumidiin pababa mula sa itaas ng kalangitan. Ngunit nang tumangala ako sa langit, madilim ang langit, at hindi ko makita ng malinaw kung ano ang nasa ibabaw nito. Ate Ivory, sa langit, parang may nahuhulog sa atin. Malakas na tumanggo si Su Yingxia nang marinig ito, ngunit wala pa ring iba sa langit. Gayunpaman, habang wala, mas nararamdaman ni na Ivory at Ziking na ang bagay na bumabagsak mula sa langit ay papalapit ng papalapit sa kanila. Ate tignan mo, biglang, nagmamadaling itinuro ni Ziching ang itim na ulap sa tuktok ng kanyang ulo. Biglang nagulat ang buong tao. Sinulyapan ito ni Ivory at nalaman na mabilis na bumababa ang isang malaking itim na lugar. Storytelling channel sa YouTube. Ano yun? Natigilan si Ivory. Ito ay ganap na nababalot ng isang masa ng itim na hangin, ngunit kahit na ito ay napakaitim, ito ay nahulog ng napakabilis na natatakpan ng apoy at mataas na temperatura na dulot ng air friction. Mula sa malayo, ito ay parehong kakilakilabot at kakilakilabot. Sa loob, parang may tao sa loob. Sa liwanag ng apoy, sa itim na hangin, malabo na nakikita ni Ivory ang isang figure sa loob. Ngunit dahil ang itim na gas ay masyadong makapal at ang apoy ay masyadong mabangis, imposibleng matukoy kung ito ay isang tunay na tao o isang multo para sa isang sandali. Tumanggo si Ziching, ang kanyang magagandang mata ay maingat na nakatingin sa itim na hangin. Habang papalapit ito ng papalapit, kahit na daan-daang metro ang taas ng ulo, sa wakas ay napasigaw ang dalawang babae. Aaron magkakapatid. Oo, sa ilaw ng apoy, ang figure sa itim na enerhiya ay walang iba kundi si Han Sanchen. Sa oras na ito, si Han Sanchen ay baliw na may hawak na isang bagay sa kanyang mga kamay, at siya ay umaatake at bumabagsak sa momentum ng pagdurog sa langit at pagtakip sa lupa. Hindi ba pinalipad papunta sa likuran si Kuya Sanchen? Bakit siya biglang lumabas sa itaas ng ating mga ulo? Nais ding malaman ni Ivory ang tanong na ito, at, batay sa pagsusuri noong panahong iyon, matapos barilin si Han Sanchen, kahit na hindi siya napatay, tiyak na nagtamo siya ng malubhang pinsala. Bakit ngayon, hindi lang wala siyang sakit, mabangis pa rin siya? Nandito na ang pagkain mo. Nang makitang bumagsak si Han Sanchen, ang anino ay nag-aatubili na ng alap ng enerhiya at tumingin sa halimaw ng lava ng may panunuya. Ang halimaw ng lava ay natural na nararamdaman ang pagmamadali ni Han Sanchen, itinaas ng husto ang malalaking mata nito, at mabangis na tumingin kay Han Sanchen, na parang puno ng paghamak. Pinipigilan niya si Buddha na sabihin kay Han Sanchen na isa lang siyang langgam na kumakatok mag-isa, at hindi niya ito hinamak. Sa kalagitnaan ng hangin, malinaw na naramdaman ni Han Sanchen ang pang-aalipusta at panunuya ng lava monster, ngunit hindi rin siya nagalit, ngumiti siya, bakit, hindi mo ba ako sineseryoso? Para sa iyo, maaaring isa lang akong langgam na may taunang general, ngunit dapat mong maunawaan na ang pagmamaliit sa isang kaaway sa anumang paraan ay magbabayad ng malaking halaga, lalo na kung hindi mo pinapansin ang isang kaaway na tulad ko. Mga senior, tulungan mo ako. Sigaw ni Han Sanchen, at ang itim na chi sa paligid niya ay biglang nagbago ng hugis ng mabilis. Malinaw na nakikita ni Ivory at ng iba pa sa lupa na ang itim na chi na iyon ay tila itim na chi, ngunit sa katunayan sila ay tulad ng napakalakas na ekspertong iyon. Ang dilim ay isang anino. Ang mga figure ay mga tao. At mas maraming itim na enerhiya, mas maraming mga numero. I see. Biglang may naisip si Ivory. Bagamat hindi ito isang katiyakan sa kanyang isipan, ngunit pag-isipang mabuti, ito na lang dapat ang natitirang posibilidad. Ate Ivory, anong alam mo? Ang mga itim na chi na iyon, kung tama ang hula ko, ay dapat nagang ng mga multo sa labas ng ipinagbabawal na lugar. Sabi ni Ivory,
Sa labas ng Forbidden Area. Oo, natatandaan mo pa ba na pagkatapos na makipag-ugnayan sa kanila ang 3,000, nakarating tayo sa inner circle ng ipinagbabawal na lugar. Iniisip ko, magkakasundo kaya sila? Sabi ni Ivory. Nang marinig ito, tumanggo si Ziching. Bagamat medyo mahirap paniwalaan, ang paliwanag na ito ay talagang ang pinakamakatwiran sa ngayon. Parang, itong napakalakas na Black Chi na tao, na halatang hindi katugma kay Kuya Sanchen noon, pero pagkatapos ng laro, bigla siyang nawala, at ligtas na kami sa inner circle. Ngayon, dumating siya para tulungan tayo, sabi ni Z. Ching, malakas na tumango si Ivory, eksakto, isang malinaw na plano ang lumitaw din sa isip ni Su Yingxue, binalot ng itim na anino ang Lava Monster para kay Han Sanchen, kasabay nito, isa pang grupo ng mga tao ang tumulong kay Han Sanchen na dumiretso sa langit, at pagkatapos ay tinulungan nila siya hanggang sa langit, parang tinutupad ng lahat ang huling suntok ni Han Sanchen, nakatingin sa nakataas na mga kamay ni Han Sanchen sa oras na ito, kahit na ang mga bagay sa kanyang mga kamay ay natatakpan ng itim na hangin, nahulaan na ni Ivory kung ano ang hawak ni Han Sanchen, Pango Axe, dahil hawak ni Pango ang palakol ng Pango upang buksan ang langit. Ngayon, si Han Sanchen, ang baldado na ito, ay kinuha ang hangin ng silangan, upang manguna, at binasag ang halimaw, ganyan dapat, sa pag-iisip nito, biglang ngumiti si Ivory at sinigawan si Han Sanchen, tiyak na magtatagumpay ang isang suntok, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, nawala ang itim na enerhiya sa kanyang kamay, at ang Pango Axe ay lumitaw ng kahanga-hanga, diretsong hamampes kasama si Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!